Bansang Ukraine, mga sangkay, talo na nga ba sa digmaan laban po sa Russia? Hello guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat. So, alam kong na-miss nyo to, pandaigdigang balita. So ngayon, ito po ay ating pag-uusapan mga sangkay. Itong isa sa matunog na balita ngayon, tungkol po sa sinasabi ng Ukrainian President na handa daw po siyang isuko ang isa sa mga teritoryo ng Ukraine para po sa Russia. So ano to mga sangkay? Pagpapakita ba ng pagkatalo nitong Ukraine forces? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.37 million na tayo mga sangkay. Pambira. Halos weekly, nadadagdagan po tayo ng 10,000. No? So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, paparating na po tayo sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung gusto mo mapabilang mga sangkay, no, sa dumarami mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, i-check nyo sa ibaba, mayroon po dyang subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Sa mga solid sangkay pala, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright? So, ito kasi ang balita, mga sangkay. Sabi daw po ni Zelensky, ito po yung presidente ng Russia, I'll give up Ukrainian territory to Russian to achieve peace. Ito daw po ay sinabi ng presidente ng Ukraine. So, ano ibig sabihin nito? Talo na sila? Talagang isusuko po nila yung kanilang teritoryo para po kay Putin? Ang akala ko pa naman mga sangkay, nasa loob na po sila ng Kursk region. So, anong nangyari mga sangkay? Ngayon, eto, tingnan po natin ang report mula po dito sa Pilipinas kasi naibalita po ito dito sa atin. Sa kauna-unahang pagkakataon, inihayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na handa siyang isuko ang teritoryo ng Ukraine sa Russia para mawakasan na ang gyera. Okay, so para lang magkaroon ng katapusan ang digmaan na ito, isusuko daw ng Ukraine yung isa sa teritoryo nila. So mababawasan ang teritoryo ng Ukraine, mga sangkay. Anya kayang isuko ng kanyang bansa ang lupa nito pansamantala kapalit ng pagsasailalim sa mga teritoryong kontrolado pa rin ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Dagdag pa ni Zelensky na kapag napagkasunduan na ang ceasefire sa pagitan nila ng Russia, maaari anyang makipagnegosasyon ng Ukraine sa diplomatikong paraan para ibalik ang teritoryo sa silangan na kasalukuyang kontrolado ng Russia. So, ang gusto pala mangyari ni Zelensky, mga sangkay, na pansamantala, isusuko niya yung teritoryo na kung saan inukupuhan na ngayon ng Russia para lang magkaroon ng kapayapaan. Pero, sa pamamagitan daw po ng mga dialogo o anumang mga usapan, mga sangkay, parang nangangarap pa rin po siya, mga sangkay, na mababawi ito sa Russia. Parang ganun po. Well, ang tanong dyan, uubra kaya, mga sangkay? Ang mga pahayag na ito ni Zelensky ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa kanyang posisyon. Well, totoo yan, mga sangkay, kasi sa mahabang panahon, simula po nung namuno itong si Biden, diba? Si Biden naman po talaga yung nag-drive sa US. Simula po nung pumutok itong digmaan doon sa Ukraine at Russia. Ngayon, malaki ang involvement, mga sangkay, ng United States of America. Actually, may mga komentary pa nga po, mga sangkay, na matagal daw po itong plenano ng US na pagsabungin ang dalawang bansang ito. Kasi sa gerang ito, mga sangkay, proxy lang po talaga yung Ukraine, which is, I agree, mga sangkay, no? Kasi ang totoong kalaban ng Russia ay ang bansang Amerika. Ngayon, mga sangkay, ang nangyari, sunod-sunuran lamang po itong si Zelensky sa presidente ng Amerika, mga sangkay. Sinusuplayan ng mga suporta, pandigma, sinusuportahan ng kung ano pang mga kagamitan nila, pero hindi po nagpapadala ang US ng sundalo nila doon. Nakita niyo, mga sangkay?
Ngayon pumasok na po si Donald Trump, mukhang effective po yung ginagawa ni Donald Trump. Kasi nakaraan mga sangkay, nag-usap po sila eh. Pinag-usapan po nila kung paano tatapusin itong digmaan. At marahil ito na po yung resulta, mga sangkay, ng kanilang usapan. Mukhang gumagana po ngayon ang impluensya ni Donald Trump. Nauna na kasing sinabi ng Kiev na ipagpapatuloy nito ang pakikipaglaban sa Russia hanggang sa maibalik ang mga kinikilala ng international community na teritoryo ng Ukraine, kabilang ang 4 na rehiyong sinakop ng Russia, kabilang na ang Crimea. Kita nyo na mga sangkay, alam nyo, kung hindi nagkaroon ng digmaan, itong mga occupied na mga lugar ng Ukraine, hindi sana umabot sa punto na pinasok na po ng Russia at ngayon occupied na po nila. Diba? Kung ang ginawa ng Ukraine, mga sangkay, dinaan nila po sa magandang usapan kasi ang problema kasi, nadala po ang Ukraine sa mga sulsul galing po sa West. Hanggang sa na-push po sila na sumabak sa digmaan. Nagulat na nga lang po sila, mga sangkay. Nandyan na po yung Russia. Nagkakaroon na po ng invasion. Samantala, nang matanong naman si Zelensky kung handa siyang isuko ang buong Ukraine sa Russia, kapalit ang full membership nito sa NATO, tugon ni Zelensky na posible ito, subalit hindi pwedeng ialok sa kanila na maging kasapi ng NATO kapalit ng iisang parte lang o ibang parte ng Ukraine. So malaki pa lang ang magiging pagbabago na ito, mga sangkay, kung sakaling matatapos itong digmaan. Не може бути запрошення НАТО частиною території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Sa huling bahagi ng panayam, inihayag ni Zelensky na may ibang bansa na ang nagpanukala ng ceasefire agreement sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sakali anyang mapagkasunduan ng tigil putukan, maggagarantiya ito na hindi na babalikan pa ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine. Well, sana matapos na ito, mga sangkay, no? Kasi ang haba na po ng itinakbo ng panahon ng digmaang ito. Ми розуміємо, що п'ята поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх в війну. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО. Well, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Tama ba ang solution ni Zelensky? Naisuko po ang ilan sa mga bahagi ng teritoryo ng Ukraine sa Russia para lamang po magkaroon ng kapayapaan at matigil na po itong digmaan? Ano sa tingin nyo? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. At ngayon mga sangkay, mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang content mga sangkay tungkol po sa mga nagaganap ngayon sa ating mundo at mga propesiya sa Biblia. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.